Hindi nagustuhan ng ilang netizens ang post ni Rita Avila, na kung saan ay tila sinisisi ng aktres sa mga anak ng pumanaw na si Jacqueline Jose ang maagang pagkawala nito dahil wala umano si Andy at Gwen nang mangyari ang hindi inaasahan na pangyayari kay Jacqueline na nauwi na nga sa biglaang pagpanaw ng aktres. Nag-ugat ang pambabatikos kay Rita nang magbahagi ito ng larawan na kung saan ay sinabi nitong nag-aalala umano para sa kanyang kalagayan ang kanyang anak-anakan na si Kate dahil anya ay magkasing edad lamang umano sila ni Jacqueline. Ayon daw sa kanyang anak-anakan, ay alagaan sana ni Rita ang kanyang kalusugan upang humaba pa ang buhay nito. Kasunod nito ay ang salitang sana daw katulad niya, ay may kahit din si Jacqueline noong nabubuhay pa ito para may kompanyon di umano, kahit na kamag-anak lang daw sana, dahil ang mga anak naman daw ni Jacqueline na si Gwen at Andy ay malalaki na at may sarili na itong mga buhay, which is para kay Rita ay walang mali daw doon. Ngunit hindi nagustuhan ng publiko ang post na ito ni Rita, dahil tila pinapalabas umano ni Rita na kasalanan ni Andy at Gwen ang nangyari kay Jacqueline dahil sa parang gustong palabasin ni Rita na hinayaan lamang ng dalawang anak ni Jacqueline na mag-isa lang itong mamuhay. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na si Andy ay naninirahan na sa Siargao, at ang bunsong anak naman ni Jacqueline na si Gwen ay US-based, kaya naman walang kasama ang aktres sa kondo nito nang may mangyari dito. Kabuuang post ni Rita. Ang kulit ko kasi. Nag-worry masyado si Kate sa akin. Nung nawala si Jacqueline, umiyak siya dahil halos magkaedad daw kami. Natakot siya, sana daw wag muna ako mawala kaya wag na akong makulit sa healthcare. Dinamayan siya ni Doug Jofiel. Salamat sa Diyos Ama na may Kate ako. Sana si Jacqueline din may kasama. Para may companion siya, a friend, anak-anakan, relative. Her children are already adults who naturally have their own lives. Walang mali doon. Wishful thinking na lang ito para sa kaibigan kasi mas masaya talaga ang may kasama at baka sana naligtas pa siya. I felt how lonely she was. Pero iba ang mga kapalaran natin. Iba ang plano ng Diyos sa atin. Salamat Kate, anak, sa tunay na pagmamalasakit at pagmamahal. At tunay na mga tao kayo ni Jacqueline. Pareho kayong trophy sa buhay ko, Kens talaga ang level. Ayoko nang ang award ay Ken, good lang. Ayoko ng peking tao. Ayoko nang akala mo ay sino. Dahil sa mga hindi naging maganda ang komento ng mga netizens sa post na ito ni Rita, ay sinabi nitong wala umano siyang nais palabasin sa kanyang post. Malinaw naman daw ang kanyang post na nagpapasalamat lamang siya sa kanyang anak-anakan dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Wishful lamang daw sana talaga siya na kung may kasama sana si Jacqueline Jose noong nangyari ang insidente ay sana na iba umano ang kwento. Malinaw naman na ako ay nagpapasalamat dito sa post ko. At sinasabi kong trophies ko sina Jacqueline at Kate for being true. Wishful thinking for a friend na sana may kasama siya kasi alam ko masasaya sana siya. According to her interviews, sad at lonely siya. Walang patama sa mga anak niya dahil alam ko naman ang buhay nila. Wala pong koneksyon sa kanila ang post ko. Malisyosa, walang alam, mahilig lang makialam ang makakapag-isip ng marumi na gagawin pa akong masama. Sa bagay, pag maraming mabuti, may sisingit na masama. Pag maraming malinis, may sisingit na dumi. Pag marami ang nasa liwanag, may sisingit na dilim. Salamat dahil mas marami ang nasa liwanag. Matapos nito ay ipinagtanggol din ni Rita Avila si Andy at Gwen mula sa mga taong hindi din naging maganda ang mga komento para sa dalawang anak ni Jacqueline Jose. Tulad ngayon, ang daming kuro-kuro. Sana kasi ganito ang ginawa. Dapat kasi ganyan ang ginawa. Bakit naman kasi ginanon? Kasama ka ba nila sa bahay mula nang isinilang ang mga anak ni Jacqueline Jose? Naranasan mo bang pumasok sa isip at katawan nila kaya alam mo ang tinahak ng bawat isa sa kanila? Nasa lugar ka ba para questionin at ipagilty pa ang mga naiwan? I-rest in peace na muna ang bibig kung walang mabuti ang idudulot nyo sa mga naiwan. Masakit na po masyado ang nangyari sa kanila. Hinay-hinay po. Hindi lahat ng nababasa o nakikita nyo ay totoo. Marami ang nasisilaw. Marami ang makakapal. Parang totoo pero hindi. Ipagdasal na lang natin si Jacqueline at ang kanyang pamilya.
Sa isang post ko na ang wishful thinking ko ay sana may kahit din si Jacqueline, mabuting wish on, para sa isang naging kaibigan, dahil malungkot nga daw siya sa pagiging mag-isa, at dahil alam ko ang advantage ng may kasamang nagmamahal, nag-asikaso, at nagpapasaya sa akin. Pero hindi ko kinwestiyon ang sitwasyon niya, walang kinalaman ang mga anak niya, I trust her and their children for all their decisions. Sa huli ay sinabi na lamang ni Rita na kahit anong linis daw ng intensyon ng tao ay meron talagang magdudumi dito. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa din ang aktres dahil mas marami pa din umano ang mas nakakaunawa sa kanya. Kahit anong linis ng mensahe ay may magdudumi dito. Pero ganun talaga. Mas higit na marami ang nakaunawa, yung ilang hindi ay nakakaawa. Pero ganun talaga. Iba-iba ang ating pinanggagalingan kaya mahirap magkaunawaan. Pero ganun talaga. Lahat tayo ay may buti sa ating puso at isipan. Pag yun ang mas madalas mangibabaw, nasa maayos na tayong kalagayan. Samantala blinok na din ni Rita Avila ang malisyosong komento mula sa netizens. Block na po yung dalawang di nakaunawa sa post ko kasi sumagot pa rin ng di maganda sa maayos kong reply. I don't need people in the dark. To those in the light, please stay. The world that is getting darker and darker needs you. Matapos nito ay sinabi din ni Rita na binalikan umano niya ang interview ni Jacqueline sa kanya ni Ogie Diaz. Ramdam umano nito ang kalungkutan ni Jacqueline nang sinabi nitong namimiss umano niya ang kanyang mga anak. I watched you again being interviewed by Ogie Diaz. As usual, you were honest and direct to the point. I felt your sadness and longing for your children, especially for Gwen, my godchild and gift from our one-night hasty adventure. Too bad I wasn't able to see him anymore. But I am glad that on the last time we worked together, you still shared something about. Then you were calling me on the night that Pay's mom passed, I couldn't answer. No more worries and loneliness now, Jane. Rest in peace and joy. We will all meet again.